Isang sampalang gumising sa aking pagkatao. Habang nagpapakasa sa sarang niya ang pamilya Wicaksono, nakita ko ang aking sariling kamatayan sa mga mata ng dalawang bata. Pinagbintangan nila ako, tinapak-tapakan ang aking dangal. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang ebidensyang wawasak sa kanilang lahat. Sino ang tunay na halimaw? Ang katulong na nananahimik o ang donya na mapagpanggap? Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Wala kang kwentang babae. Pinapasweldo ka namin para maglingkod, hindi para maging pabigat sa pamamahay na ito. Tandaan mo, Feliza, isang utos ko lang. Bukas na bukas din ay mabubulok ang nanay mo sa kalsada dahil wala kayong pambayad sa ospital. Ang boses ni Sekar ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Feliza. Malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng magiging asawa ng kanyang amo, tila unti-unting pinapatay ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Feliza. Sa gitna ng marangyang mansyon ng mga Wicaksono, nakaluhod si Feliza sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa sakit matapos ang 3 araw na walang tigil na pagtatrabaho. Hawak niya ang isang basang-basahan habang pilit na pinapakintab ang bawat baitang ng grandiosong hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nagbabalat na dahil sa matapang na kemikal ng sabon, isang sakripisyong ginagawa niya para sa nalalapit na engranding party ng pamilya. Habang ang lahat ay naghahanda para sa kagalakan, siya ay nakabaon sa dumi at pagod. Nanatiling nakayuko si Feliza. Pinili niyang lunukin ang mapait na laway kaysa sumagot. Alam niya ang kanyang lugar. Siya ay isang hamak na katulong lamang, isang anino sa likod ng kinang ng ginto at pilak. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang bagyong nagngangalit. Bawat patak ng pawis na bumabagsak sa sahig ay tila luha ng kanyang pagkatao na unti-unting tinatapakan ng mga taong akala niya ay kanyang sandigan. Nang makaalis si Sekar, nang may kasamang malakas na padyak ng kanyang mamahaling sapatos, nagpatuloy si Feliza sa paggapang paakyat. Doon, sa tapat ng silid ng kambal na sina Tonton at Tita, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Hindi ito ang karaniwang tawa ng mga bata. Ito ay isang tunog ng paghihirap, isang impit na ungol na nagpataas ng balahibo sa kanyang batok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kadiliman sa loob ng silid ay sapat na upang magdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kama, nakita niya ang 2 maliliit na katawan na nanginginig. Namumuti ang kanilang mga mata at may bumubula sa kanilang mga labi. Sa tabi nila, nakatayo si Sekar. Hawak ang isang maliit na botelya ng tinatawag nitong banal na tubig. Anong ginagawa niyo sa kanila, ma'am? Ang boses ni Feliza ay nangangatog sa takot at galit. Mabilis na lumingon si Sekar. Ang kanyang mukha na kanina ay parang anghel, ay biglang nagbago. Naging hitsura ito ng isang demonyo. Hindi siya natakot. Sa halip lumapit siya kay Feliza at buong lakas na isinampal ang kanyang kamay sa pisngi ng dalaga. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Wala kang nakita, Feliza. At kung may sasabihin ka, sisiguraduhin kong ikaw ang mabulok sa kulungan. Sigaw ni Sekar habang nanlilisik ang mga mata. RD! Doña Imelda! Tulong! Si Feliza nilalason ang mga bata. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo ni Feliza. Ang kanyang pandinig ay tila nabitawan ng lahat ng tunog, maliban sa tibok ng sarili niyang puso na mabilis at malakas. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila naging bato. Nakita niya ang pagpasok ni Doña Imelda, ang matandang donya na iginagalang niya, ngunit sa halip na tulong, isang mapanghusgang tingin ang ibinigay ni Today sa kanya. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Bakit ang mga taong may pilak sa bibig ay siyang may pinakamaitim na budhi? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang tulad niya sa ilalim ng anino ng kasinungalingan? Habang pinagmamasdan niya ang nakangising mukha ni Sekar sa likod ni RD, isang tanong
ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Mabubuhay pa ba ako sa gabing ito? O dito na magtatapos ang aking pangarap na makitang muli ang aking ina? Humingi ka ng tawad, Feliza. Ngayon din, lumuhod ka sa harap ni Sekar at pagsisihan mo ang tangkang pananakit sa mga bata. Ang utos na yon mula kay Doña Imelda ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap ni Feliza kanina. Nakatayo ang matandang Donya sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sa tabi nito, si Sekar ay nakasandal sa dibdib ni RD. Kunwari ay nanginginig sa takot at umiiyak. Nang walang luha, ang bawat hikbi ng babaeng iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa dignidad ni Feliza. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa bawat dahan-dahang pagluhod ng kanyang mga binti sa matigas na sahig, tila naririnig ni Feliza ang pagkadurog ng kanyang sariling pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mamahaling sapatos ni Sekar, isang simbolo ng kapangyarihang kailanman ay hindi niya makakamtan. Patawad po, Ma'am Sekar. Ang mahinang bulong ni Feliza. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nagngangalit na puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Hindi ko po sinasadyang magdulot ng gulo. Sapat na yan. Ang malamig na tinig ni RD. Tumingin si Feliza sa kanyang amo, umaasa na makakakita ng kahit kaunting bakas ng pagtitiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng pagkadismaya at galit. Si RD, ang lalaking pinaglingkuran niya nang may katapatan sa loob ng maraming taon, ay tinitingnan na siya ngayon bilang isang kriminal. Bumalik ka na sa iyong silid, Feliza, at huwag na huwag kang lalapit sa mga anak ko nang wala kaming pahintulot. Lumabas si Feliza ng silid na parang isang basang sisiw. Ang dilim ng hallway ng mansyon ay tila sumasabay sa dilim ng kanyang nararamdaman. Nagtungo siya sa kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina. Isang silid na halos hindi kasya ang kanyang maliit na higaan at ang lumang aparador na naglalaman ng kanyang iilang kagamitan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang plastic na casing nito ay may mga gasgas na at pilit na tinawagan ng kanyang ina sa probinsya. Pagkatapos ng ilang ring, narinig niya ang boses ni Nanay Saling, ang boses na tanging nagpapanatili sa kanya upang hindi tuluyang sumuko. Feliza, anak, kumusta ka na riyan? Huwag kang mag-alala sa akin. Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat sa pamilya Wicaksono, anak. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakapag-dialysis ngayong linggo. Napakabuti nilang tao, no? Ang bawat salita ng pasasalamat ng kanyang ina ay parang mga kadenang bakal na humihigpit sa leeg ni Feliza. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Paano niya ipapaliwanag na ang mga taong tinatawag ng kanyang ina na mabuti ay ang parehong mga taong tumatapak sa kanyang dangal at uwent-unting pumapatay sa dalawang inosenteng bata? Opo, Nay. Mabuti po sila. Ang tanging naisagot niya habang pinipigil ang paghikbi. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kanyang higaan, tila doon humuhugot ng lakas. Magpahinga na po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Matapos ang tawag, nanatiling nakaupo si Feliza sa gitna ng kadiliman. Doon niya kinuha ang isang lukot na litrato ng kanyang ina mula sa ilalim ng unan. Hinaplos niya ang muka ng matanda, habang ang isang mainit na luha ay tuluyang pumatak sa papel. Ito ang kanyang tanikala, ang kanyang utang na loob. Isang utang na binabayaran niya hindi ng pera, kundi ng sariling dugo at luha. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sekar. Ang muka ay wala na ang bakas ng pag-iyak. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya at tagumpay. Akala mo ba mananalo ka sa akin, Feliza? Ang bulong ni Sekar habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang mangangaso na tinitiyak ang kanyang huli. Isang katulong ka lang,
isang basura. Sa paningin ng pamilyang ito, kahit mamatay pa ang mga batang iyon, sisiguraduhin kong sayo ang bagsak ng sisi. At ang nanay mo? Isang pitik ko lang sa mga wikaksono, pwede kong ipatigil ang gamutan niya. Hindi nakakibo si Feliza. Pinanood niya si Sekar na kumuha ng isang basong tubig sa kanyang maliit na lamesa at dahan-dahang ibinuhos ito sa sahig, malapit sa kanyang mga paa. Linisin mo yan, Feliza. Iyan ang tanging bagay na alam mong gawin. Ang huling sabi ni Sekar bago lumabas at malakas na isinara ang pinto. Habang pinagmamasdan ni Feliza ang tubig na unti-unting kumakalat sa semento, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng kanyang higaan. Isang maliit na bote ng gamot na marahil ay nahulog mula sa bulsa ni Sekar nang magkaroon sila ng gulo sa silid ng mga bata. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ito. Wala itong label, ngunit ang amoy nito ay matapang at nakakahilo. Ito na ba ang ebidensyang kailangan niya? O ito ay isa lamang pain para tuluyan siyang malubog sa kumunoy ng kasinungalingan? Sa sandaling iyon, narinig ni Feliza ang isang malakas na sigaw mula sa itaas. Ang boses ni RD, ang boses na puno ng takot. Tonton! Tita! Gumising kayo! Feliza, anong ginawa mo sa kanila? Ang puso ni Feliza ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi pa siya nakakaakyat, ngunit alam niyang sa gabing ito, ang kanyang kalaban ay hindi lamang si Sekar, kundi ang tadhana na tila ayaw siyang tantanan. Ang tanga-tanga mo talaga, Feliza. Simpleng tiyalang, hindi mo pa magawa ng maayos. Tingnan mo ang ginawa mo sa mamahaling carpet ni Doña Imelda. Ang boses ni Sekar ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Kasunod nito ang marahas na paggalaw ng kamay ni Sekar na naging sanhi ng pagtalsik ng mainit na tsaa mula sa tasa. Ang madilim at mainit na likido ay dumaloy sa puting uniforme ni Feliza, tila isang mantsa ng kahihiyan na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Hindi lamang ang init ng tsaa ang nagdulot ng hapdi sa kanyang balat, kundi ang talim ng mga salitang kasunod nito. Nakatayo lamang si Feliza, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pilak na tray. Ito ang kanyang tanging uniforme, ang damit na maingat niyang nilalabhan at pinaplan sa gabi-gabi upang magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga wikaksono. Ngayon, sa ilalim ng malamig na aircon ng mansyon, ang basang tela ay dumidikit sa kanyang balat, nagdadala ng kakaibang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Patawad po, Ma'am Sekar, lilinisin ko na po agad. Ang mahinang tugon ni Feliza. Lumuhod siya upang punasan ang carpet, ngunit bago pa man niya mailapat ang basahan, naramdaman niya ang dulo ng matulis na sapatos ni Sekar na tumapak sa kanyang mga daliri. Hindi ito sapat upang mabali ang kanyang buto, ngunit sapat ang diin nito upang ipaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Huwag mong gamitin ang basahan na yan. Gamitin mo ang kamay mo, Feliza. At huwag kang magkakamaling magpalit ng damit hanggat hindi natatapos ang lahat ng gawaing bahay sa labas. Gusto kong maramdaman mo ang dumi na daladala mo sa pamamahay na ito. Iniwan si Feliza ni Sekar na may nakakalokong ngiti. Sa buong magdamag, nagtrabaho si Feliza sa ilalim ng buwan. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng mansyon ay humahalik sa kanyang basang uniforme, nagdudulot ng walang tigil na panginginig ng kanyang katawan. Ngunit ang mas masakit na panginginig ay nagmumula sa kanyang puso, ang takot para sa dalawang bata na nasa loob. Nang makahanap ng pagkakataon, lumingon-lingon si Feliza bago dahan-dahang pumasok sa silid ni Tonton. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hawak nito ang isang maliit na laruang sasakyan, ngunit tila hindi nito alam kung paano ito patatatakbuhin. Tonton, si Ate Feliza ito. Gusto mo bang maglaro tayo ng paborito mong hide and seek? Ang malambing na bulong ni Feliza habang hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si Tonton sa kanya, ngunit ang ningning sa mga mata nito na dati ay parang mga bituin ay wala na. Ate, sino po kayo? Bakit po
Bakit po ang dilim? Ang boses ng bata ay parang isang matandang pagod na pagod. Ang puso ni Feliza ay tila pinipiga. Paano nakakalimutan ng isang 5 taong gulang na bata ang pangalan ng taong nagpalaki sa kanya? Ang gamot na ibinibigay ni Sekar ay hindi lamang nagpapatulog sa kanila. Ito ay uent-unting nagnanakaw sa kanilang mga alaala, sa kanilang pagkatao. Ako to, Tonton. Ang ate Felisa mo. Huwag kang mag-alala, gagaling ka rin. Ang pangako ni Feliza, bagaman alam niyang ang pangakong yon ay nakasabit lamang sa isang manipis na sinulid. Bago sumikat ang araw, inutusan siya ni Doña Imelda na linisin ang sasakyan ni Ardy dahil wala si Luis, ang driver. Habang kinuskos ni Felisa ang loob ng sasakyan, pilit niyang inaalis ang amoy ng mamahaling pabango ni Sekar na tila nakakapit na sa bawat sulok ng sasakyan. Nang abutin niya ang ilalim ng upuan ng driver upang kunin ang isang nahulog na barya, may nakapa siyang isang lukot na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Hindi ito isang simpleng resibo. Ito ay isang invoice mula sa isang sikat na kasino sa labas ng lungsod. Ang halaga ay umaabot sa milyon-milyong piso at ang pangalang nakasulat sa itaas, sa ilalim ng salitang unpaid debt, ay walang iba kundi si Sekar. Napatigil si Felisa sa paghinga. Ang bawat letra sa papel ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pagmamadali ni Sekar na makuha ang tiwala ni Ardy, ang dahan-dahang pag-ubos sa lakas ng mga bata, at ang pangangailangang makuha ang kanilang mana. Lahat ng iyon ay para bayaran ng isang utang na binuo sa sugal at kasakiman. Nabalik lamang ang diwa ni Felisa nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga hakbang sa semento. Mabilis niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang basang uniforme malapit sa kanyang tumitibok na puso. Nang lumingon siya, nakita niya si Sekar na nakatayo malapit sa pintuan ng sasakyan. Ang mga mata ay nanlilisik at tila may hinahanap. Anong ginagawa mo pa riyan, Felisa? May kinuha ka ba sa gamit ko? Ang bawat hibla ng lakas ni Felisa ay ginamit niya upang manatiling kalmado. Alam niyang sa sandaling ito, hawak na niya ang mitya na magpapasabog sa mundong binuo ni Sekar. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, sapat na ba ang papel na ito upang maniwala si Ardy o ito ang magiging dahilan upang tuluyan na siyang ilibing ng buhay ng pamilya Wicaksono? Sino ang makikinig sa isang katulong na ang tanging kayamanan ay isang lukot na papel laban sa isang reynang ang sandata ay ginto at kasinungalingan? Ang bawat hagod ng mainit na sabaw sa lalamunan ni Felisa ay parang isang mahigpit na yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang maliit na ilaw sa ibabaw ng kalan ang nagbibigay ng liwanag. Doon, sa harap ng isang mangkok ng lugaw, nakaupo si Felisa kasama si Nana Rosa, ang matandang kusinera na tila naging piping saksi sa lahat ng dumi sa loob ng mansyong Wicaksono. Ubusin mo yan, anak. Kailangan mo ng lakas para sa bagyong parating. Ang mahinang bulong ni Nana Rosa. Ang kanyang boses ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon, puno ng pag-iingat at lihim. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kulubot at peklat mula sa init ng kalan, ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na kamay ni Felisa. Tumingin si Felisa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Nana Rosa, bakit po ba ako ang palaging pinag-iinitan ni Ma'am Sekar? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Huminga ng malalim si Nana Rosa. Ang kanyang paningin ay lumingon sa pintuan. Tinitiyak na walang nakikinig bago muling humarap kay Felisa. Hindi dahil sa may ginawa kang masama, Felisa, kundi dahil sa kung sino ka. Nakikita ni Ardy sa iyo ang mga mata ni Liana, ang pumanaw niyang asawa. Ang amo nating si Liana ay tulad mo. Mabuti ang loob, mapagmahal sa mga bata, at may katapatang hindi kayang bilhin ng salapi. Iyan ang ikinatatakot ni Sekar.
Takot siyang magising si RD sa katotohanan dahil sa presensya mo. Ang paghahambing na yon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Feliza. Ang pagiging kamukha ng isang alaala ay hindi isang regalo, kundi isang sumpa sa loob ng bahay na ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig nila ang marahas na pagbukas ng pintuan sa likod ng kusina. Pumasok si Luis, ang driver, na may dalang amoy ng alak at sigarilyo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado at ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Nang makita niya si Feliza, napatigil siya. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. O, ang paboritong katulong ni Ma'am Sekar, ang pangungutya ni Luis. Huwag kang masyadong kampante, Feliza. Sa bahay na ito, ang mga nakakakita ng sobra ay karaniwang nawawala ng maaga. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pananahimik? Mas mahal pa sa buhay mo. Hindi sumagot si Feliza, ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak sa lukot na papel ng utang sa kasino na nasa loob pa rin ng kanyang bulsa. Nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Luis. Tila sinusuri nito kung ano ang itinatago niya. Umalis ka na rito, Luis. Lasing ka na naman. Ang matapang na saway ni Nana Rosa. Lumabas si Luis habang tumatawa ng mahina. Isang tunog na parang pagkiskis ng bakal sa semento. Iniwan nito ang isang mabigat na atmosfera sa kusina. Nagkatinginan sina Feliza at Nana Rosa. Sa sandaling iyon, nalaman ni Feliza na hindi lamang si Sekar ang kanyang kalaban. Ang buong paligid ay puno ng mga taong handang pumatay para sa pera at kapangyarihan. Nang bumalik si Feliza sa kanyang maliit na silid, ang bawat tunog ng kuliglig sa labas ay tila babala sa kanyang pandinig. Humiga siya sa kanyang manipis na kutsyon, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na isipan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hating gabi, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatayo ng kanyang balahibo. Naramdaman niya ang isang presensya sa labas ng kanyang maliit na bintana. Ang bintanang iyon ay natatakpan lamang ng lumang kurtina, ngunit kitang-kita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa labas, hindi gumagalaw. Tila nagmamasid sa kanyang bawat paghinga. Hindi siya makagalaw. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo. Ang aninong yon ay malaki at madilim. Tila isang halimaw na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumakmal. Sino ang nasa labas? Si Luis ba na nais bawiin ang sikreto? O si Sekar na nais nang tapusin ang kanyang paghihirap? Dahan-dahang lumapit ang anino sa salamin ng bintana. Narinig ni Feliza ang mahinang paggasgas ng kuko sa kahoy, isang tunog na tila nanunuya sa kanyang kawalan ng lakas. Sa sandaling iyon, isang mabilis na liwanag mula sa kidlat ang tumama sa labas. At sa isang iglap, nakita ni Feliza ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng puot at malamig na pagnanasa na siya ay mawala sa mundong ito. Naputol ang kanyang hininga. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumigaw. Dahil sa bahay na ito, ang bawat sigaw ay pinapatay ng kapalaran bago pa man ito marinig ng sinuman. Ang bango ng mga sariwang bulaklak sa hardin ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Feliza. Mula sa malayo, ang mansyon ng mga Wicaksono ay mukhang isang palasyo ng kagalakan, ngunit para sa kanya, ito ay isang entablado ng mapagpanggap na sining. Sa ilalim ng sikat ng araw, idinadaos ang isang marangyang tea party para sa mga piling kaibigan ni Doña Imelda at Sekar. Ang bawat tawanan ng mga bisita ay parang mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Feliza habang siya ay abala sa pag-aabot ng mga mamahaling tasa. Si Sekar ay nakasuot ng isang kulay puting bestido, mukhang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang boses, na kanina lang ay parang kidlat sa talim, ngayon ay naging malambing na parang himig ng harana. Oh, RD and the kids are my top priority now.
Ang sabi ni Sekar sa mga bisitang donya, habang ang kanyang kamay ay kunwari ay maingat na hinahaplos ang pisngi ni tita. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon ni na Tonton at tita dahil sa kanilang sakit, hinding-hindi ko sila susukuan. Love is about sacrifice, right? Napayo ko si Feliza habang inilalapag ang tray sa gitna ng lamesa. Ang kanyang puso ay kumakaba sa tindi ng pagkamuhing nararamdaman. Paano nagagawang bigkasin ng isang tao ang salitang pag-ibig habang ang kanyang mga kamay ay puno ng lihim na karahasan? Nang yumuko si Feliza upang ayusin ang mga napkin sa ilalim ng lamesa, naramdaman niya ang isang biglang bigat sa kanyang kanang kamay. Ang matulis na dulo ng stiletto ni Sekar ay mariing bumaon sa likod ng kanyang palad. Hindi lamang ito isang aksidente. Naramdaman ni Feliza ang pag-ikot ng sakong ng sapatos ni Sekar. Tila nais nitong butasin ang kanyang balat at durugin ang kanyang mga buto. Ang hapdi ay gumuhit hanggang sa kanyang utak. Pinigil ni Feliza ang isang daing na halos kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Nakita niya ang gilid ng labi ni Sekar na bahagyang umangat. Isang lihim na ngisi na siya lamang ang nakakakita. Habang patuloy na nakikipagtawanan sa mga bisita, patuloy din ang pagdiin ni Sekar sa kamay ni Feliza sa ilalim ng lamesa. Ay, Feliza, ang bagal mo naman. Ang malambing ngunit nakakangilong boses ni Sekar. Dalian mo riyan. Marami pang bisitang naghihintay ng tsa. Nang sa wakas ay alisin ni Sekar ang kanyang sapatos, mabilis na binawi ni Feliza ang kanyang kamay. Ang likod ng kanyang palad ay may malalim at kulay ube na marka ng pagkabaon ng sapatos at may kaunting dugo na nagsimulang lumabas. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang maging anino. Kailangan niyang maging piping saksi. Nang matapos ang party at unti-unti nang lumulubog ang araw, nagtago si Feliza sa likod ng malalaking halaman sa garden upang kumuha ng kaunting hangin. Doon, narinig niya ang mahinang bulungan sa madilim na sulok ng garahe. Dusisan mo pa ang mga bata, Luis. Huwag kang makupad. Ang boses ni Sekar, na ngayon ay wala na ang tamis, naging magaspang at puno ng awtoridad. Kailangan ko na ang perang iyon bago matapos ang buwan. Ang mga utang ko sa kasino ay hindi na makapaghintay. Paano kung mapansin ni RD? Masyado na silang nagiging mahina, Sekar. Baka mamatay ang mga yan bago mo makuha ang gusto mo. Ang sagot ni Luis, ang boses ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Hayaan mo silang manghina. Mas madali silang kontrolin kapag ang isip nila ay wala sa huwisyo. At kapag nagtanong si RD, ituturo natin ang katulong. Madaling maniwala ang mga tao sa kasalanan ng isang dukha kaysa sa isang tulad ko. Napatakip ng bibig si Feliza. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga inosenteng bata. Ang kanyang nanginginig na kamay ay hinaplos ang sugat na iniwan ng sapatos ni Sekar. At sa sandaling iyon, ang sakit ng kanyang katawan ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi na ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa buhay ni na Tonton at tita. Ngunit nang akmang aalis na siya upang bumalik sa loob, isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy ng alak at tabako ang bumalot sa kanyang paligid. Narinig mo ang lahat, hindi ba? Ang malamig na bulong ni Luis sa kanyang tainga. Ngayon, Feliza, paano kita palalabasing buhay sa garden na ito? Ang puso ni Feliza ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang kadiliman ng gabi ay tila naging isang kulungan na wala ng labasan. Patani, ang bawat kurba ng disenyo at bawat kombinasyon ng kulay sa screen ng kanyang laptop ay tila isang multong bumabalot sa kaisipan ni Demetrius. Sa loob ng kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag ng Illustre Tower, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanyang hininga.
Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit ang pait nito ay hindi kayang tapatan ang pait na nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang mga obra ni Diwa. Bakit tila pamilyar ang bawat tahi? Bakit tila nararamdaman ko ang pintig ng isang pusong matagal ko nang kinalimutan? Ang bulong ni Demetrius sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consolacion. Ang tunog ng kanyang mga marangyang alahas ay tila huni ng mga ahas na nagbabadya ng panganib. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ang mga larawan ng telang Inabel. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na walang bakas ng paghanga, kundi puro pagkakataon. Demetrius, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pagtitig sa mga gawang bukid na ito? Ang tanong ng matanda. Ang kaniyang boses ay matalas at puno ng awtoridad. Kung talagang hanga ka sa kaniyang gawa, huwag mo lang titigan. Kunin mo. Gawin nating atin ang bawat hibla ng disenyong ito. Napatingin si Demetrius sa kanyang ina ng may gulat. Mama, that's plagiarism. Hindi natin pwedeng kopyahin ang gawa ni Diwa. It's her soul, her identity, at nakikita ng buong mundo ang galing niya. Humalakhak si Doña Consolacion, isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Legacy Demetrius, iyan ang mahalaga. Ang pamilya ilustre ang nagdidikta kung ano ang uso sa bansang ito. Isang hamak na probinsyana lang ang Diwa na yan. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang ninakaw natin ang ideya niya. Sabihin mo sa production team, baguhin ng kaunti ang mga kulay, lagyan ng ating label, at ilabas bilang main collection natin sa susunod na buwan. This is how we survive. This is how we win. Sa kabilang dako, sa tahimik na lalawigan, masayang naghahanda si Flor para sa kaniyang pagluwas sa Maynila. Ngunit ang kaniyang ngiti ay biglang naglaho nang iabot sa kanya ni Lola Saling ang isang fashion magazine na bagong bili mula sa bayan. Sa gitna ng pahina, nakabalandra ang isang teaser advertisement para sa bagong koleksyon ng Illustre Fashion Group. Ang pangalan ng koleksyon ay Ang Simula. Ngunit ang bawat disenyo, ang bawat pattern ng paghahabi, at maging ang pagkakapwesto ng mga burda ay isang malinaw at bastos na kopya ng kaniyang mga gawa sa ilalim ng sinag. Naramdaman ni Flor ang unti-unting paglamig ng kaniyang mga kamay. Ang bawat pagod niya sa ilalim ng init ng araw, ang bawat gabing puyat habang nag-aalaga sa kaniyang mga anak, ay tila muling ninakaw ng mga taong dati nang kumuha ng kanyang dangal. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay muling nagnininga sa matinding puot. Hindi pa rin sila nagbabago. Ang bulong ni Flor, ang kanyang mga mata, ay naniningkit habang hinihigpitan ng hawak sa magazine hanggang sa mayuyot ang papel. Akala nila ay maaari nilang nakawin ang aking kaluluwa ng paulit-ulit. Akala nila ay nananatili akong mahina at walang boses. Nilapitan siya ni Lola Saling at hinawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Flor, anak, ang apoy na ninakaw ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na liwanag sa kanila. Ang sining mo ay nasa iyong dugo, hindi sa telang hawak nila. Tumingin si Flor kay Lola Saling nang may bagong uri ng determinasyon. Lola, hindi na ako magtatago. Kung gusto nila ng labanan, ibibigay ko sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko gagamitin ang ulan at luha. Gagamitin ko ang katotohanan na siyang susunog sa kanilang mga maskara. Isang munting piraso ng telang Inabel ang hinawakan ni Flor. Isang tela na may nakatagong burda na siya lamang ang nakakaalam kung paano gawin. Isang lihim na marka na magpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng sining na yon. Hayaan niyo silang magdiwang sa ngayon, ang sabi ni Flor sa kaniyang sarili habang nakatingin sa dalampasigan.
Dahil sa gabing ilalabas nila ang kanilang koleksyon, doon ko rin ilalantad kung gaano kadilim ang kanilang mga puso. Sino ang maniniwala sa isang misteryosong designer laban sa dambuhalang pangalan ng mga ilustre at handa na ba si Flor na isugal ang lahat, pati ang kaligtasan ng kaniyang mga anak para sa katarungan? Huwag kang gagalaw, Feliza. Dahil sa bawat hakbang mo palayo, isang hakbang palapit ang kamatayan sa pamilya mo sa probinsya. Ang bulong na iyon ni Luis ay tila isang malalim na sugat na agad nagmarka sa kaluluwa ni Feliza. Nanigas ang kanyang buong katawan. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang maliit na sando ni Tonton. Nakakalabalang niya. Isang piraso ng telang amoy sanggol, amoy inosente, at puno ng pagmamahal na tanging siya na lamang ang nakakaramdam sa bahay na ito. Ang lambot ng tela ay kabaligtaran ng matigas at magaspang na pagkakahawak ni Luis sa kanyang braso. Naramdaman ni Feliza ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Tila ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagiging putik na dahan-dahang lumalamon sa kanya. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait. Lumingon siya ng bahagya. At sa anino ng garahe, nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Sekar na nakamasid sa kanila mula sa malayo. Tila isang reynang naghihintay ng hatol sa kanyang alipin. Bitawan mo siya, Luis. Hayaan mo siyang pumasok sa loob. Ang utos ni Sekar na may halong pambabaliwala. Kailangan pa siya ng mga bata. Hindi pa tapos ang kanyang silbi bilang taming ng aking mga plano. Pinalaya ni Feliza ang kanyang sarili mula sa mahigpit na hawak ni Luis at mabilis na tumakbo patungo sa silid ng mga bata. Ang bawat hakbang niya sa mahabang hallway ng mansyon ay tila pagtakbo palayo sa isang bangungot. Ngunit alam niyang sa bawat sulok ay may naghihintay na panganib. Nang makarating siya sa silid, nakita niya si Ardy na nakaupo sa tabi ni tita. Ang kanyang amo ay mukhang matandang-matanda dahil sa pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. Tita, anak, si Daddy ito. Tumingin ka kay Daddy. Ang pagsusumamo ni Ardy. Ngunit ang batang babae ay nanatiling nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga labi ay tuyo at putla. Nang subukan siyang hawakan ni Ardy, biglang umiyak si tita ng malakas, isang iyak na puno ng takot. Tila hindi niya kilala ang lalaking nasa harap niya. Sino ka? Huwag mo akong saktan. Nasaan si Ate Felisa? Gusto ko si Ate Felisa. Ang sigaw ni tita habang pilit na lumalayo sa kanyang ama. Ang bawat salita ng bata ay tila isang sampal sa mukha ni Ardy at isang saksak sa puso ni Felisa na nakatayo sa pintuan. Ang masakit pa rito, nakita ni Felisa ang pagpasok ni Sekar sa silid. Dala ang isang baso ng gatas na alam ni Felisa na may lamang laso ng kasinungalingan. Ardy darling, huwag mo nang pilitin. Sabi ko naman sa'yo, ang sakit na ito ay nasa dugo nila. Masyado silang unstable. Ang malambing na sabi ni Sekar habang hinihimas ang likod ni Ardy. Siguro nga ay tama ang sinabi ng doktor. Kailangan na silang dalhin sa isang pasilidad kung saan mabibigyan sila ng tamang atensyon. Hindi aalis ang mga anak ko. Ang galit na sagot ni Ardy. Ngunit bakas sa kanyang boses ang pagkapagod at pagkawala ng pag-asa. Nang makaalis si Ardy upang magpahinga, naiwan si Felisa at Sekar sa loob ng silid. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hinablot ni Sekar ang buhok ni Felisa at kinaladkad siya patungo sa kalapit na banyo. Walang nagawa si Felisa kundi ang sumunod sa bawat hila. Ang sakit ng kanyang anit ay tila kumakalat sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng banyo, binuksan ni Sekar ang gripo ng bide at itinapat ang malakas na agos ng tubig sa mukha ni Felisa. Ang lamig ng tubig ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang bawat subok niyang huminga
ay may kasamang tubig na pumapasok sa kanyang ilong at lalamunan. Masyado kang nakikialam, Feliza. Akala mo ba maliligtas mo sila? Mas lalo mo lang silang pinapatay. Ang sigaw ni Sekar habang lalong dinidiin ang ulo ni Feliza sa lababo. Huwag kang magkakamaling magluto para sa kanila o magbigay ng kahit anong gamot. Isang pagkakamali mo pa at sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang bangkay ng nanay mo. Matapos ang ilang minuto ng paghihirap, binitiwan siya ni Sekar na parang isang basahan. Napaupo si Feliza sa basang sahig, nanginginig, habang ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa dami ng luhang pilit niyang pinipigil. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing Feliza na puno ng pangarap. Ang nakikita niya ay isang aninong durog, isang taong unti-unting kinakain ng dilim ng mansyong ito. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana sa mga anghel na tulad ni Tonton at Tita? Bakit ang bawat subok niyang protektahan ay nagiging dahilan ng mas malaking pasakit para sa kanya? Habang pinagmamasdan niya ang sarili niyang mga mata na puno ng pighati, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang pagbagsak ng mga luhang ito bago ako tuluyang malunod sa sarili kong kawalan ng lakas? Isang gintong sing-sing. Ito na ang huling alaala ng nanay ko, Luis. Kunin mo na lahat, pati ang huling sentimo ng ipon ko. Ibigay mo lang sa akin ang katotohanan. Ang boses ni Feliza ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan sa likod ng garahe. Hawak niya ang isang maliit na telang pula kung saan nakabalot ang kanyang mga huling ari-arian. Ang mga barya at papel na galing sa kanyang pinaghirapang sweldo at ang sing-sing na iniwan ng kanyang ina bilang pabaon bago siya lumuwas ng Maynila. Ang gintong sing-sing na yon ay gasgas na at manipis, ngunit para kay Feliza, iyon ang kanyang kaluluwa. Nakatayo sa harap niya si Luis, ang driver na may hawak na bote ng serbesa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang inaalok ni Feliza. May halong pag-aalinlangan at kasakiman ang gumuguhit sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng pawis ni Feliza ay tila nagyayelo sa kanyang noo habang hinihintay ang sagot ng lalaki. Akala mo ba sapat na yan, Feliza? Mas malaki ang ibinibigay ni Sekar sa akin para manahimik lang. Ang pangungutya ni Luis, ngunit ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumalapit sa telang pula. Alam mo bang kapag nalaman niyang kausap kita, pareho tayong itatapon sa kalsada na parang basura? Alam ko, Luis, pero alam mo rin na hindi ka tatantanan ng konsensya mo kapag namatay ang mga batang yon. Ang matapang na sagot ni Feliza. Ang perang binibigay ni Sekar sa'yo ay galing sa dugo ng mga bata. Gusto mo bang maging bahagi ng kamatayan nila? Ibibigay mo na sa akin ang cellphone na sinasabi mo. Ang lumang cellphone kung saan nakarecord ang lahat ng usapan ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso ni Feliza at ang mahinang ihip ng hangin na nagpapakaluskos sa mga dahon ng malalaking puno sa paligid. Dahan-dahang kinuha ni Luis ang telang pula at isinilid ito sa kanyang bulsa. Mula sa ilalim ng upuan ng isang lumang makina sa garahe, inilabas niya ang isang madumi at may basag na smartphone. Nandyan ang lahat. Ang mga utos niya sa akin, ang mga plano niya sa kasino, at ang bawat pagmumura niya sa mga wikaksono kapag wala si RD. Ang bulong ni Luis habang iniaabot ang cellphone. Ingatan mo yan, Feliza. Dahil kapag nawala yan, wala na ring halaga ang buhay nating dalawa. Nang mahawakan ni Feliza ang malamig na gadget, naramdaman niya ang isang biglang bugso ng pag-asa. Sa loob ng maliit na makinang ito, nakatago ang susi sa kanilang kalayaan. Hinaplos niya ang basag na screen, tila hinahaplos ang kinabukasan ni Tonton at Tita. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga sampal, ang gutom,
At ang pagkawala ng huling alaala ng kanyang ina ay tila nagkaroon ng saysay. Ngunit bago pa man niya maitago ang cellphone sa loob ng kanyang damit, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanilang mga mata. Anong ginagawa ninyong dalawa rito sa dilim? Ang boses na yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Sekar. Ang kanyang muka ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng nagngangalit na hinala. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa semento ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Naramdaman ni Feliza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mabilis niyang itinalikod ang kanyang kamay upang itago ang cellphone, ngunit huli na. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Sekar mula sa pagtataka patungo sa isang malamig at nakakatakot na ngiti. Feliza, Feliza, kailan mo ba matututunan na sa bahay na ito ang mga magnanakaw ay hindi pinapatawad? Ang sabi ni Sekar habang dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Feliza kay Luis. Umaasang tutulungan siya nito. Ngunit nakita niyang yumuko lamang ang driver at dahan-dahang umatras sa dilim. Naiwan siyang mag-isa. Mag-isa sa harap ng halimaw na handang lumamon sa kanya. Paano niya maipapaliwanag ang hawak niyang cellphone nang hindi inilalaglag ang sariling buhay? At kung ito na ang huling gabi na makikita niya ang liwanag, sapat na ba ang lakas ng kanyang loob upang protektahan ang katotohanang hawak niya sa kanyang mga nanginginig na palad? Anong itinatago mo sa likod mo, Feliza? Magnanakaw ka na rin ba ngayon, bukod sa pagiging mangkukulam sa mga anak ko? Ang tinig ni Sekar ay parang isang matalim na piraso ng bubog na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling tsinelas ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sa ilalim ng madilim na garahe, ang anino ni Sekar ay tila isang dambuhalang nilalang na handang lumamon sa sino mang humarang sa kanyang daan. Mariing ikinubli ni Feliza ang kanyang mga kamay sa likod. Nararamdaman ang malamig at basag na screen ng cellphone na dumiin sa kanyang palad. Ang bawat daliri niya ay nanginginig. Tila ang gadget na yon ay isang buhay na uling na unting pumapaso sa kanyang balat. Tumingin siya kay Luis, ngunit ang driver ay mabilis na nag-iwas ng tingin at dahan-dahang sumandal sa madilim na sulok ng sasakyan, tila nais maging bahagi ng anino upang hindi madamay sa puot ni Sekar. Wala po, Ma'am Sekar. Naglilinis lang po ako ng mga gamit sa garahe dahil inutusan po ako ni Doña Imelda. Ang nanginginig na sagot ni Feliza, ang kanyang puso, ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay may kasamang panalangin na sana ay wag siyang piliting ipakita ang kanyang hawak. Hindi sumagot si Sekar. Sa halip, hinablot niya ang braso ni Feliza at pilit itong iniikot. Ang kuko ni Sekar ay bumaon sa balat ng dalaga, isang hapdi na tila gumagapang patungo sa kanyang puso. Ngunit bago pa man makita ni Sekar ang cellphone, isang malakas na ubo mula sa itaas ng mansyon ang nagpatigil sa lahat. Sekar, Feliza, bakit kayo nandyan sa labas sa ganitong oras? Ang tinig ni Doña Imelda ay puno ng pagkayamot at autoridad. Nakatayo ang matandang donya sa balkonahe, nakabalot sa kanyang mamahaling robe, habang ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay nagbibigay sa kanya ng isang nakakatakot na anyo. Mabilis na binitiwan ni Sekar ang braso ni Feliza, ngunit bago ito lumayo, isang huling bulong ang iniwan nito sa tainga ng dalaga. Huwag mong isipin na nakatakas ka na. Sisiguraduhin kong bukas wala ka nang babalikang trabaho at wala na ring gagastusin ng nanay mo para sa kanyang huling hininga. Matapos ang gabing iyon, ang parusa ni Feliza ay nagsimula. Pinagbawalan siyang pumasok sa loob ng mansyon. Ang kanyang pagkain ay binawasan. Isang maliit na platitong kanin at tuyo na lamang ang ibinibigay sa kanya sa bawat araw. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, inutusan siya ni Doña Imelda na matulog sa balkonahe sa labas ng laundry room, kung saan ang tanging panangga niya sa lamig
ay ang manipis na kumot na punit-punit na. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila mga martilyong pumupukpok sa nanlalamig na katawan ni Felisa. Nakabaluktot siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang ang hangin ay tila nanunurok sa kanyang mga buto. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone na kinuha niya kay Luis. Ibinabalot niya ito sa isang plastik upang hindi mabasa. Tila isang banal na relikya na tanging pag-asa niya sa mundong ito. Sinubukan niyang buksan ang cellphone. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng ulan, ang liwanag mula sa basag na screen ay tumama sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang inbox ng mga mensahe. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang lason na nagpapatunay sa kasamaan ni Sekar, mga usapan tungkol sa sugal, mga plano kung paano lalong pahihinain ng mga bata, at ang pagkutya sa pamilya Wicaksono. Ngunit may isang mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na natanggap ni Luis noong nakaraang linggo. Alam ko kung ano ang hawak mo, Luz. Kapag hindi mo ibinigay ang kalahati ng bayad ni Sekar sa akin, malalaman ng lahat ang tungkol sa nangyari sa nakaraang asawa ni RD. Napatigil ang paghinga ni Felisa. Tila binabare na ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang kinalaman ni Sekar sa pagkamatay ng asawa ni RD? Ang bawat katanungan ay tila isang madilim na anino na lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng balkonahe. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa loob. Hindi ito si Sekar, hindi rin ito si Luis. Isang pares ng mga mata na tila may nais sabihin, ngunit puno ng takot. Isang lihim na tila handa ng sumabog sa loob ng mansyong Wicaksono. Sino ang nanonood sa kanya sa gitna ng bagyo? At sapat ba ang kanyang lakas upang harapin ang katotohanang mas madilim pa sa gabing ito? Ang bawat patak ng tubig na natira sa mga dahon pagkatapos ng ulan ay tila mga luhang hindi matuyo-tuyo sa pisngi ni Felisa. Bagaman tumigil na ang buhos ng langit, ang lamig ay nananatiling nakayakap sa kanyang katawan. Tila isang kaaway na ayaw siyang bitawan. Nakasandal siya sa malamig na pader ng balkonahe, ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw, nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito si Sekar. Ang aninong lumabas ay maliit at kuba. Si Nana Rosa. May dala siyang isang lumang tuwalya at isang maliit na piraso ng tinapay na itinago niya sa loob ng kanyang apron. Walang imik na ibinalot ng matanda ang tuwalya sa nanginginig na mga balikat ni Felisa. Ang init ng tuyong tela ay tila isang milagro sa gitna ng kawalan ng pag-asa. "Huwag kang maingay, anak." Ang mahinang bulong ni Nana Rosa. Ang boses ay puno ng panginginig. Narinig ko ang usapan nila sa loob. Kailangan mong mag-ingat. Ang gabi ng party, iyon ang itinakda nilang oras para sa huling hantungan. Nangunot ang noo ni Felisa. Anong ibig ninyong sabihin ni Nana? Ang balak ni Sekar. Lalakasan niya ang dosis ng gamot sa gabi ng engagement party. Ang paliwanag ng matanda habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto ng mansyon. Gusto niyang maging kritikal ang kalagayan ng mga bata sa harap ng lahat ng bisita. Sa gitna ng gulo at takot ni RD, pipirmahan nito ang anumang papel para sa trust fund ng mga bata. Sa pag-aakalang yon ang tanging paraan para madala sila sa Amerika at maligtas. Ngunit sa totoo lang, kukunin lamang ni Sekar ang pera at hahayaan ang mga batang mabulok sa kung saang pasilidad. Ang bawat salita ni Nana Rosa ay parang isang mabigat na bato na nahuhulog sa sikmura ni Felisa. Ang kasamaan ni Sekar ay walang hangganan. Hindi lamang pera ang gusto nito. Handa itong pumatay ng mga inosenteng buhay para lamang mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Nana.
Ang mariing sabi ni Felisa, bagaman ang kanyang boses ay paus pa sa lamig. Hawak ko ang cellphone ni Luis. Nandito ang lahat ng usapan nila. Mabilis na kinapa ni Felisa ang loob ng kanyang basang uniforme sa lihim na bulsang tinahin niya para itago ang gadget. Ngunit sa isang sandali, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga daliri ay tanging basang tela lamang ang nakakapa. Kinapa niya ang paligid. Ang kanyang puso ay tila nahulog sa isang malalim na bangin. Wala roon ang cellphone. Nana, wala rito. Nawawala ang cellphone. Ang desperadong bulong ni Felisa habang mabilis na tinitingnan ang sahig ng balkonahe. Ang bawat sulok, ang bawat bitak ng semento ay hinalughog niya. Ngunit tanging ang kadiliman at ang amoy ng basang lupa ang sumasagot sa kanya. Baka nahulog sa garahe kanina nang hablutin ka ni Secker? Ang tanong ni Nana Rosa na puno rin ng kaba. Mabilis na tumayo si Felisa. Hindi inintindi ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makahakbang pababa ng hagdan, isang malakas na tawag mula sa loob ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Felisa, pumasok ka rito. Ngayon din. Iyon ang boses ni Doña Imelda, ngunit may kakaibang tono ito. Hindi lamang galit, kundi may halong pagkabigla. Pumasok si Felisa sa loob. Ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng basang marka sa mamahaling carpet. Sa gitna ng sala, nakatayo sina Ardy, Doña Imelda, at si Secker na may hawak na isang pamilyar na bagay, ang cellphone na may basag na screen. Ito ba ang hinahanap mo, Felisa? Ang sabi ni Secker, ang kanyang mukha ay puno ng isang tagumpay na nakakapangilabot. Saan mo nakuha ang cellphone na ng driver namin? At ano itong mga nakasulat na balak mong gamitin para i-blackmail ako? Doña Imelda, Ardy, tama nga ang hinala ko. Ang katulong na ito, pinaplano niyang sirain ang pamilya natin para makahingi ng ransom. Tumingin si Felisa kay Ardy, naghahanap ng kahit kaunting liwanag ng paniniwala. Ngunit ang mukha ni Ardy ay parang isang pader ng bato. Felisa, akala ko ay tapat ka sa amin. Ang mahinang sabi ni Ardy, ang boses ay puno ng pait. Ngunit ang ebidensyang ito, sapat na para hindi lang ka paalisin, kundi para mabulok ka sa kulungan. Ang puso ni Felisa ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang huling alas na hawak niya ay naging sandata na ngayon upang siya ay tuluyang ilibing sa kasinungalingan. Habang pinapanood niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Secker, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Paano ko ililigtas ang mga bata kung ang tanging katotohanang hawak ko ay naging lubid na ngayon na nakapulupot sa sarili kong leeg? Liana, ikaw ba yan? Bakit ngayon ka lang bumalik? Ang boses ni Ardy ay basag, puno ng pait at kalasingan na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang madilim na library, may hawak na baso ng alak na bahagyang tumatapon sa mamahaling alpombra. Ang amoy ng matapang na whiskey ay humahalo sa amoy ng lumang libro at alikabok. Lumilikha ng isang atmosfera ng pangungulila. Napatigil si Felisa sa pintuan. Inutusan siya ni Doña Imelda na linisin ang kalat sa library bago magbukas ang susunod na araw, sa kabila ng paratang na blackmail na ipinataw sa kanya. Habang nakatayo siya doon, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumatama sa kanyang mukha. Lumilikha ng isang anino na tila nagpaalala kay Ardy sa isang nakaraang masakit balikan. Dahan-dahang lumapit si Felisa. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Tila ayaw bumasag sa marupok na sandaling iyon. Ang kanyang puso ay pinipiga sa awa. Ang lalaking nasa harap niya, ang makapangyarihang Ardy Wicaksono, ay mukhang isang batang nawawala sa dilim. Sir Ardy, si Felisa po ito. Tulungan ko na po kayong tumayo. Ang mahinang bulong ni Felisa. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang amo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga balikat nito.
Ngunit sa halip na tumayo, biglang hinawakan ni RD ang mga kamay ni Felisa. Ang init ng palad nito ay kabaligtaran ng panlalamig ng pakiramdam ng dalaga. Tumingin si RD sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay nanlalabo dahil sa alak at luha. Bakit ganito ang nangyayari sa mga anak natin, Liana? Sabi nila, kasalanan ko raw. Sabi nila, nasa dugo natin ang sumpa. Ang pagsusumamo ni RD, ang kanyang boses ay naging isang hikbi. Natatakot ako. Natatakot akong mawala rin sila tulad ng pagkawala mo. Hindi nakakibo si Felisa. Naramdaman niya ang bigat ng isang lihim na hindi kanya, ang hapdi ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang isang amo, kundi isang ama na biktima rin ng mga kasinungalingang nakapalibot sa kanila. Gustong-gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang mga bata ay hindi isinumpa, kundi unti-unting nilalason ng babaeng balak nitong pakasalan. Ngunit paano siya paniniwalaan ng isang taong lunod sa pighati at alak? Nang dahan-dahan niyang inaalalayan si RD patungo sa sofa, naramdaman ni Felisa ang isang presensya sa dilim ng pintuan. Si Nana Rosa yon, ang matandang kusinera na may hawak na isang baso ng maligamgam na tubig. Ngunit may kakaibang kinang sa mga mata ng matanda. Nang makatulog si RD sa sofa, lumapit si Nana Rosa kay Felisa at hinawakan ang kanyang kamay. May inilagay ang matanda sa palad ni Felisa, isang maliit, itim na chip. Isang dienho. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang bulong ni Nana Rosa, ang boses ay tila isang himig ng kaligtasan. Nang makuha ni Sekar ang cellphone na ni Luis, mabilis kong kinuha ang DNA show na ito mula sa loob bago niya pa man mapansin. Ang hawak niya ay ang gadget lamang, ngunit ang lahat ng mahahalagang ebidensya, ang boses niya, ang mga video, ay narito sa palad mo. Tila isang kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa buong katawan ni Felisa. Hinaplos niya ang maliit na chip, ang tanging sandata niya laban sa higanting kasinungalingan. Salamat, Nana. Maraming salamat. Itago mo yan sa lugar na hindi niya maiisip. Ang huling bilin ni Nana Rosa bago mabilis na lumabas ng silid. Nabalik ang atensyon ni Felisa kay RD na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Inayos niya ang unan sa ilalim ng ulo nito. Isang kilos na puno ng hindi maipaliwanag na lambot at kalinga. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos, ang pinto ng library ay marahas na bumukas. Nakatayo doon si Sekar. Ang kanyang muka ay puno ng nagngangalit na selos at poot. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagmukhang apoy sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo sa asawa ko, Felisa? Ang asidong tanong ni Sekar. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang hatol. Hindi lang pala blackmail ang balak mo. Gusto mo rin palang agawin ang pwesto ko? Isang hamak na katulong, sinusubukang tuksuhin ang isang wikaksono. Mariing itinago ni Felisa ang dienho sa loob ng kanyang palad. Nararamdaman ang tulis nito sa kanyang balat. Tumingin siya ng diretso kay Sekar. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ko siya tinutukso, Ma'am Sekar. Nililinis ko lang ang kalat na ginagawa ninyo sa bahay na ito. Ang matapang na sagot ni Felisa. Isang nakakangilong tawa ang pinakawala ni Sekar. Lumapit siya kay Felisa hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Matapang ka na ngayon? Tandaan mo, Felisa, bukas ay ang engagement party. Bukas, sa harap ng lahat, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ko habang pinapanood mo ang pagbagsak ng lahat ng mahal mo. Iniwan si Felisa ni Sekar na may kasamang malakas na pagbagsak ng pinto. Sa gitna ng katahimikan ng library, habang tanging ang mahinang hilik ni RD ang naririnig, hinigpitan ni Felisa ang pagkakahawak sa DNA. Alam niyang ang susunod na araw ay magiging isang digmaan. At sa digmaang ito, hindi na siya papayag na maging biktima lamang. Magnanakaw ka talaga, Felisa. Hindi mo lang nilalason ang isipan ni RD, pati ang mga alahas na gagamitin ko para sa engagement,
ay pinupuntirya mo na rin. Wala ka na talagang kahihiyan. Ang sigaw ni Sekar ay bumasag sa katahimikan ng mansyon habang ang sikat ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa malalaking bintana. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Tila bawat salita ay isang latigong humahagupit sa pagkatao ni Feliza. Nakatayo si Sekar sa tuktok ng grandiosong hagdanan. Hawak ang isang bakanting kahon ng mamahaling kwintas na tila ba yun ang pinakamalaking krimen sa mundo. Nasa gitna ng pagpupunas ng mga dekorasyon si Feliza nang mangyari ang pagsabog na ito. Ang kanyang mga kamay ay amoy pa ng pampakintab na kahoy, isang gawaing ginawa niya ng buong puso upang maging maayos ang paligid ni Tonton at Tita. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tinakpan ng isang malupit na paratang. Hindi ko po ninakaw ang kwintas ninyo, Ma'am Sekar. Kanina pa po ako rito sa baba, naglilinis para sa party. Ang mahinang sagot ni Feliza. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng kanyang kanang palad, mahigpit niyang itinago ang deenho na ibinigay ni Nana Rosa. Ang tulis ng maliit na chip ay bumaon sa kanyang balat, isang hapdi na nagpapaalala sa kanya na bawal siyang bumitaw. Huwag kang magsinungaling! Nakita kita kanina na lumabas sa kwarto ko. Ang mabilis na tugon ni Sekar habang pababa ito ng hagdan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila tunog ng isang paparating na sakuna. Sa likuran niya, lumitaw si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Felisa, ibigay mo na ang kwintas bago pa kami tumawag ng pulis. Ang malamig na utos ng matandang Donya. Ayaw naming mabulabog ang party. Pero kung kailangang kaladkarin ka palabas dito, gagawin namin. Nang makarating si Sekar sa harap ni Feliza, bigla nitong hinablot ang kanang kamay ng dalaga. Naramdaman ni Sekar na may nakakuyom dito. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at kasakiman. Ano ito? Ito ba ang ninakaw mo? Ipakita mo sa akin. Hindi ito sa inyo. Bitawan niyo po ako. Ang sigaw ni Feliza. Pilit na iniiwas ang kanyang kamay. Ang kanilang pagbubuno ay nangyari malapit sa gilid ng hagdanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Feliza ang isang mabilis na pagbabago sa mukha ni Sekar. Ang galit ay napalitan ng isang malupit na ngiti. Isang ngiting nagsasabing nakuha na nito ang pagkakataong hinihintay. Gamit ang kanyang buong lakas, marahas na itinulak ni Sekar si Feliza. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Feliza. Naramdaman niya ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat pagtama ng kanyang katawan sa matitigas na baitang ng hagdanan ay nagdulot ng nakakangilong sakit na tila binabali ang bawat buto sa kanyang katawan. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, tanging ang hangin na mabilis na nawala sa kanyang mga baga. Ang huling baitang ay tumama sa kanyang ulo. Nagdulot ng isang matinding liwanag bago unti-unting nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Nakahiga siya sa malamig na sahig ng sala. Ang kanyang puting uniforme ay nagsisimulang mabahiran ng pulang mantsa mula sa sugat sa kanyang noo. Ngunit sa kabila ng dahan-dahang paglalaho ng kanyang malay, nanatiling nakasara ang kanyang kanang kamao. Kahit ang kamatayan ay hindi sapat upang pilitin siyang bitawan ang katotohanang hawak niya. Narinig niya ang mabilis na pagbukas ng pinto ng mansyon. Ang boses ni RD ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng takot at pagkabigla. Felisa, anong nangyari? Bago pa man makasagot si Felisa, narinig niya ang malakas na hikbi ni Sekar, isang pekeng iyak na puno ng sining. RD, darling, salamat at dumating ka. Si Feliza. Nang huliin ko siyang nagnanakaw, bigla niya akong sinunggaban. Sinubukan niya akong itulak sa hagdan, pero nagkamali siya ng apak kaya siya ang nahulog. Natatakot ako, RD. Baka saktan niya ang mga bata. Naramdaman ni Feliza ang isang mainit na luha na pumatak mula sa kanyang sariling mata. Humahalo sa dugo sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Sekar ay parang isang pako
na ibinabaon sa kanyang libingan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang katotohanan, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilangguan na ayaw sumunod sa kanyang isip. Habang unti-unting lumalabo ang lahat, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang nanlalabong diwa. Hanggang kailan mananatiling nakatikom ang aking mga kamay bago ang lahat ng ito ay tuluyang maging abo? At si RD, maniniwala ba siya sa isang katulong na nakahiga sa sahig o sa reynang nakatayo sa tuktok ng kanyang trono? Hayaan mo siyang mabulok dyan sa bodega. Huwag ninyong bibigyan ng kahit isang patak ng tubig o piraso ng tinapay hanggat hindi natatapos ang engagement party. Iyan ang parusa sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang hatol na yon ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hanging pumasok sa madilim at maalikabok na silid kung saan nakakulong si Felisa. Nakahiga siya sa malamig na semento. Ang bawat hininga niya ay may kasamang matinding kirot sa kanyang mga tadyang dahil sa pagkakahulog sa hagdan. Ang kanyang paningin ay nananatiling malabo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pukpok ng martilyo sa kanyang sugatang ulo. Ngunit sa gitna ng hapdi, ang kanyang kanang kamay ay nanatiling nakasara ng mahigpit. Naroon pa rin ang Deenho. Iyon ang kanyang tanging liwanag sa gitna ng ganap na kadiliman. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Naririnig ni Felisa mula sa itaas ang ingay ng mga kagamitang inililipat, ang tawanan ng mga supplier ng bulaklak, at ang masayang himig ng musika na sinasanay para sa engranding gabi ni Sekar. Ang bawat tunog ng kasiyahan ay parang isang insulto sa kanyang paghihirap. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pag-ikot ng susi sa pintuan ng bodega. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sapat lamang para pumasok ang isang manipis na sinag ng liwanag at ang anino ni Nana Rosa. "Felisa, anak, gising." Ang paos na bulong ng matanda. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ang dalaga na maupo. May dala siyang isang maliit na bote ng tubig at isang piraso ng basang tuwalya upang linisin ang tuyong dugo sa noo ni Felisa. "Kailangan mo nang umalis dito. Ngayong gabi ang huling pagkakataon. Nana, ang mga bata," ang nanghihinang sabi ni Felisa matapos uminom ng kaunting tubig. "Nasaan sila?" "Nasa kwarto na sila. Hinihintay ang kanilang gatas bago ang simula ng party." Ang sagot ni Nana Rosa habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Nakita ko si Sekar sa kusina kanina. Dinudurog niya ang mga puting tableta." "Felisa, kapag naibigay niya ang gatas na iyon sa harap ng maraming tao, wala nang balikan ito." Sa tulong ni Nana Rosa, dahan-dahang tumayo si Felisa. Ang bawat galaw niya ay tila binabarena ang kanyang katawan sa sakit, ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Lumabas sila sa likod ng mansyon, dumaan sa mga anino ng malalaking puno upang hindi makita ng mga gwardiya. Habang papalapit sa may kusina, nakita ni Felisa si Luis na nakasandal sa isang puno, mukhang balisa at galit. Nang makita niya si Felisa, hindi siya tumawag ng gwardiya. Sa halip lumapit siya na may kasamang mapait na ngiti. "Niloko ako ng babaeng yon, Felisa." Ang bulong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, tumanggi siyang ibigay ang huling bayad sa akin. Sabi niya, basura na raw ako dahil hawak na niya ang cellphone ko. Hindi niya alam na mas marami akong alam kaysa sa iniisip niya." "Tulungan mo ako, Luis, para sa mga bata." Ang pagsusumamo ni Felisa. Hindi sumagot si Luis, ngunit dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod ng pantry. "Gawin mo na ang dapat mong gawin. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa bahay na ito. Pagod na akong maging aso ng isang demonyo." Pumasok si Felisa sa loob ng mansyon. Mula sa isang maliit na bitak sa pinto ng pantry, nakita niya si Sekar. Nakasuot ito ng isang napakagandang pulang bestido, mukhang isang reyna ng karangyaan.
Ngunit ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahalo ng puting pulbos sa 2 baso ng gatas. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Inilabas ni Felisa ang lumang cellphone na itinatago niya. Ang cellphone na may dienho na puno ng katotohanan. Gamit ang nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang i-record ang bawat galaw ni Sekar. Ang bawat patak ng lason na inihahalo nito sa gatas ng mga inosenteng bata ay malinaw na nakuhanan ng kamera. Nang matapos si Sekar at lumabas ng kusina, dala ang mga baso, naiwan si Felisa na humihingal sa loob ng madilim na pantry. Ang kanyang puso ay tila sasabog na. Mula sa malaking sala, narinig niya ang pagdating ng mga unang bisita. Ang tunog ng mga sapatos na mamahalin, ang amoy ng mamahaling alak, at ang malakas na boses ng MC na nagpapakilala sa pamilya Wicaksono. Dahan-dahang lumabas si Felisa mula sa likod ng mansyon at tumayo sa harap ng malaking pintuang salamin na patungo sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang uniforme ay gusot at may mantsa ng dugo, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Siya ang anino ng katotohanan sa gitna ng isang makintab na kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang ebidensya, at dahan-dahang itinulak ang pinto habang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa magandang pasangan ni na RD at Sekar sa gitna ng entablado. Isang boses ang bumasag sa kagalakan ng gabi. Isang boses na puno ng sakit, ngunit puno rin ng kapangyarihan. Sir RD, itigil ninyo ang lahat ng ito. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagtatago sa likod ng makapal na ulap, nahihiyang saksihan ang kasinungalingang nagaganap sa loob ng mansyong Wicaksono. Sa gitna ng malawak na sala, ang liwanag mula sa dambuhalang chandelier ay tumatama sa mga mamahaling hiyas ng mga panauhin. Lumilikha ng isang nakakasilaw na kinang napilit nagtatakip sa dumi ng katotohanan. Nakatayo sa gitna ng entablado si RD. Hawak ang isang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng isang singsing na may malaking diamante. Sa tabi niya, si Sekar ay nakangiti. Ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra ng kaganapan. Ngunit ang katahimikan ng seremonya ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang malaking pintuang salamin. Ang bawat mata ng mga panauhin ay lumingon sa direksyong yon. Doon, nakatayo si Felisa. Ang kanyang puting uniforme ay gusot, puno ng mantsa ng tuyong dugo at putik. Ang kanyang noo ay may benda na gawa sa lumang tuwalya, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi kayang patayin ng anumang takot. Sir RD, huwag mong isuot ang singsing na yan. Ang boses ni Felisa ay nanginginig ngunit malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng tahimik na sala. Felisa, anong ginagawa mo rito? Security! Ilabas ang baliw na babaeng ito. Ang sigaw ni Sekar, ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit itinatago sa ilalim ng galit. Mabilis na lumapit ang 2 gwardiya, ngunit itinaas ni Felisa ang kanyang kanang kamay. Hawak niya ang isang maliit na gadget na konektado sa malaking screen sa likod ng entablado. Ang screen na dapat ay magpapakita ng mga larawan ng pag-iibigan ni na RD at Sekar. Tumingin kayo sa screen, Sir RD. Tingnan nyo kung sino talaga ang babaeng balak ninyong maging ina ng inyong mga anak. Ang sabi ni Felisa habang pinipindot ang isang baton. Sa isang iglap, ang kagalakan ng gabi ay napalitan ng isang nakakangilong katotohanan. Sa malaking screen, lumitaw ang isang video na malinaw na kuha mula sa kusina kanina lamang. Nakita ng lahat ang bawat galaw ni Sekar, ang dahan-dahan niyang pagdurog ng mga puting tableta, ang kanyang malamig na tawa habang inihahalo ang lason sa gatas ni na Tonton at Tita, at ang kanyang mga salitang tumagos sa buto ng bawat nakikinig. Ang dali talagang utuhin ng mga Wicaksono. Isang mamatay-matay na bata lang at pirma na agad si RD sa trust fund. Kapag nakuha ko na ang pera, bahala na sila rito.
Ang tinig ni Sekar sa video ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa. Ang baso ng alak ni Doña Imelda ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila hudyat ng pagbagsak ng kanilang dangal. Tumingin si RD sa screen, pagkatapos ay kay Sekar. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na mas matindi pa sa kamatayan. Sekar, totoo ba ito? Ang mahinang tanong ni RD, ang kanyang boses ay basag na basag. Nang makitang wala na siyang takas, ang maskara ni Sekar ay tuluyang napunit. Ang kanyang muka ay naging hitsura ng isang hayop na nasukol sa sulok. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan niya. Oo, totoo lahat yan. Akala niyo ba ay mahal ko kayo? Mahal ko ang pera niyo. Ang pamilyang ito ay puno ng mga hangal na lunod sa nakaraan. Ang sigaw ni Sekar habang dahan-dahang umaatras. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na dinampot ni Sekar ang isang maliit na kutsilyo mula sa lamesa ng mga pagkain. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya si tita na nakatayo malapit sa kanya at itinapat ang patalim sa leeg ng bata. Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong sasama ang batang ito sa impyerno. Ang sigaw ni Sekar habang nanlilisik ang mga mata. Ang iyak ni tita ay pumuno sa silid. Isang tunog na nagpadurog sa puso ni Felisa. Ang bawat panauhin ay napasigaw sa takot. Si RD ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagsusumamo. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Felisa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Sekar. Alam niya, sa sandaling ito, ang bawat hininga ay isang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hanggang kailan mananatiling nakalapat ang patalim sa leeg ng inosenteng bata? At meron pa bang himalang darating bago tuluyang dumanak ang dugo sa gabing dapat ay puno ng saya? Bitawan mo ang anak ko, Sekar. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo. Huwag lang ang inosenteng bata. Ang pagsusumamo ni RD ay umalingaw-ngaw sa marangyang sala. Isang tinig na puno ng pagsisisi at matinding takot. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa hangin. Tila isang taong nagmamakaawa para sa kanyang sariling buhay. Ang diamanteng singsing na dapat ay simbolo ng kanilang kinabukasan ay nakaratay na sa sahig, walang halaga at tila isang piraso ng basyong dumi sa gitna ng trahedya. Si Sekar ay humahalakhak, isang tunog na walang bahid ng katuwaan, kundi puno ng purong kabaliwan. Ang kanyang kamay na may hawak ng kutsilyo ay nanginginig at ang dulo ng patalim ay dahan-dahang gumuguhit sa maputing balat ng leeg ni tita. Ang bata ay hindi na makaiyak ng malakas. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay mga impit na hikbi at ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Huli na, RD! Pinahiya ninyo ako! Sinira ng katulong na ito ang lahat! Ang sigaw ni Sekar habang nanlilisik ang mga mata patungo kay Felisa. Kung hindi ako magiging donya ng bahay na ito, sisiguraduhin kong wala kayong pamilyang matitira. Sa kabila ng matinding sakit sa kanyang katawan, dahan-dahang humakbang si Felisa pasulong. Ang bawat galaw niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling laman, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay tita. Alam niya ang takot ng bata. Alam niya ang tibok ng puso nito dahil siya ang nag-alaga rito ng maraming taon. Ma'am Sekar, tumingin kayo sa akin. Ang mahinang sabi ni Felisa. Ang boses ay puno ng isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng gulo. Galit kayo sa akin, hindi ba? Ako ang kumuha ng video. Ako ang sumira sa inyo. Iwan nyo na si tita. Sa akin nyo gawin ang gusto nyo. Isang hamak na katulong lang ako. Walang mawawala sa mundo kung ako ang mawala. Pero ang batang iyan, wala siyang kinalaman sa ating dalawa.
Napatigil si Sekar. Ang kanyang atensyon ay nalipat kay Feliza. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, nakita ni Feliza ang pagkakataon. Lumingon siya ng bahagya kay Luis na nakatayo sa may pintuan ng garden at isang tahimik na tango ang ibinigay niya sa driver. Bago pa man makakilos muli si Sekar, ang mga ilaw sa loob ng sala ay biglang namatay. Isang matinding kadiliman ang bumalot sa paligid. Ang mga panauhin ay naghiyawan sa takot. Ngunit sa gitna ng dilim, narinig ang tunog ng isang mabilis na paggalaw at ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig. Nang bumukas ang mga emergency lights, nakita ng lahat ang eksena. Si RD ay nakayakap na kay tita. Inilalayo ito sa panganib. Si Luis ay nakahawak sa braso ni Sekar habang ang kutsilyo ay nasa sahig na, malayo sa kanilang abot-abot. Ang mga pulis na kanina pa hinihintay ay mabilis na pumasok mula sa malaking pintuan. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at puno ng awtoridad. Si Car Santos, inaaresto ka sa kasong frustrated murder at child abuse. Ang mariing pahayag ng opisyal habang nilalagyan ng posas ang nanginginig na mga kamay ng babae. Pinanood ni Felisa ang pagkaladkad kay Sekar palabas ng mansyon. Wala nang natitirang ganda sa reyna ng kasinungalingan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang pulang bestido ay punit-punit, at ang kanyang mga isinisigaw na pagmumura ay tila mga huling himig ng isang bumagsak na imperyo. Lumingon si Felisa kay Doña Imelda. Ang matandang donya ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang mukha ay putla at tila nawalan ng buhay. Ang hiya, ang matinding kahihiyan sa harap ng buong alta sosyedad ay ang pinakamabigat na parusang tinanggap nito. Ang pamilya Wicaksono na dating tinitingala ay naging usap-usapan na ngayon ng buong bansa bilang pamilyang nabulag ng isang manloloko. Dahan-dahang lumapit si RD kay Feliza. Hawak niya si tita sa kanyang bisig, habang si Tonton naman ay nakakapit sa kanyang binti. Ang makapangyarihang RD ay lumuhod sa harap ng kanyang katulong. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tiningnan ni Feliza ang kanyang amo. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang pamilyang kailangang buuin muli mula sa abo. Nararamdaman niya ang deenho sa loob ng kanyang palad, ang maliit na bagay na nagpabago sa kanilang lahat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ko kailangan ng kahit ano, Sir RD. Ang tanging gusto ko ay ang makitang muli ang mga bata na tumatawa, nang walang takot at nang walang lason sa kanilang katawan. Ang mahinang sagot ni Feliza. Habang ang mga ambulansya ay dumarating upang suriin ang kalagayan ng mga bata, nanatiling nakatayo si Felisa sa gitna ng wasak na sala. Ang gabi ng trahedya ay natapos na, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso at katawan ay naroon pa rin. Hanggang kailan mananatili ang amoy ng lason sa bahay na ito? At sa kanyang muling pag-alis, dala ba niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap o isang panibagong uri ng pangungulila ang naghihintay sa kanya sa labas ng mga pader na ito? Hindi na ako ang Feliza na unang tumapak sa pintuang ito, Sir RD. Ang babaeng iyon ay namatay na sa gitna ng dilim at sa ilalim ng mga sampal ng katotohanan. Ang boses ni Feliza ay mahinahon, kasing payapa ng simoy ng hangin sa madaling araw na dahan-dahang humahalik sa mga kurtina ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng malaking sala, hawak ang isang maliit na bag na luma at kupas na, ang tanging dala niya noong una siyang dumating sa pamilya Wicaksono. Wala siyang suot na mamahaling hiyas, walang bakas ng karangyaan, ngunit ang kanyang tindig ay mas matikas pa sa anumang haligi ng mansyong ito. Sa harap niya, nakatayo si RD. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at hindi maipaliwanag na pangungulila. Sa likuran ni RD, sina Tonton at tita ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay malinaw na muli. Wala na ang lito at panlalabo na dulot ng lason. Ang dalawang bata ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanilang ama. Tila natatakot na sa isang kurap
ay mawala ang lahat ng kanilang nasilayan. Felisa, huwag kang umalis. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng posisyong gusto mo. Maging ang pangalan ko, handa kong ibigay sa iyo. Ang pagsusumamo ni RD. Ang boses ay nanginginig sa takot na maiwan muli. Ang mga bata, kailangan kanila. Kailangan kita. Ikaw ang nagligtas sa amin. Paano kami magsisimula kung wala ang liwanag na nagmula sa iyo? Dahan-dahang lumapit si Felisa sa mga bata. Lumuhod siya upang maging kapantay ang kanilang mga mata. Hinaplos niya ang pisngi ni tita pagkatapos ay kay Tonton. Ang init ng kanilang balat ay sapat na upang mapawi ang lahat ng hapdi ng mga latay sa kanyang katawan. Tonton, tita, makinig kayo kay ate. Ang malambing na bulong ni Felisa. Lagi ninyong tatandaan na ang tunay na lakas ay wala sa kung anong meron kayo, kundi sa kung anong laman ng puso ninyo. Maging mabuti kayong tao at huwag ninyong hahayaang may tumapak sa inyo. Tumingin si Felisa kay RD at dahan-dahang umiling. Isang mapait, ngunit magandang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi nabibili ng pera o ng isang titulo ang aking dangal, Sir RD. Ang pananatili ko rito ay laging magpapaalala sa akin ng sakit, ng lason, at ng mga gabing kailangan kong lumuhod para lang makahinga. Kailangan kong hanapin ang aking sarili sa labas ng mga pader na ito. Kailangan kong mabuhay bilang Felisa, hindi bilang isang biktima o isang tagapagligtas. Huminga ng malalim si Doña Imelda mula sa kanyang kinauupuan sa dulo ng silid. Ang matandang Doña ay hindi na makatingin ng diretso kay Felisa. Ang kanyang dating matayog na noo ay nakayuko na ngayon sa bigat ng kahihiyan. Ang bawat ginto sa kanyang katawan ay tila naging mga kadenang nagpapaalala sa kanyang pagkakamali. Bago tuluyang tumalikod, lumapit si Nana Rosa kay Felisa at niyakap siya ng mahigpit. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ngunit ang bawat patak ng luha ng matanda ay sapat na upang sabihing salamat at mag-iingat ka. Dahan-dahang naglakad si Felisa patungo sa malaking pintuan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang nota sa isang awit ng kalayaan. Nang marating niya ang labas ng gate, ang sikat ng umaga ay tumama sa kanyang mukha. Napakasariwa ng hangin. Wala na ang amoy ng kemikal na pampakintab ng sahig. Wala na ang amoy ng mapait na tsa. At wala na ang amoy ng takot. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang kalsada ay tila walang hanggan. Ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ay nag-vibrate. Isang text mula sa kanyang ina sa probinsya. Anak, kailan ka uuwi? Miss na kita. Isang mainit na luha ng kagalakan ang pumatak mula sa mga mata ni Felisa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang kanyang buhay ay sa kanya na muli. Ang pamilya Wicaksono ay mananatiling isang bahagi ng kanyang nakaraan, isang sugat na naghilom na, ngunit ang kanyang kinabukasan ay kasing liwanag ng araw na sumisikat sa silangan. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Hindi ito si RD, hindi rin ito si Nana Rosa. Isang boses na puno ng pag-asa, isang boses na nagmumula sa isang bagong bukas. Lumingon si Felisa at sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang aninong hindi niya inaasahan. Isang taong magpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi ng mundo, mayroon pa ring puwang para sa isang tunay at tapat na pag-ibig. Sino ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang nakaraan? At sapat ba ang kanyang tapang upang muling buksan ang kanyang puso pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan? Sa bawat pag-alis ng usok mula sa bagong lutong tinapay ni Felisa, tila ba kasama nating nalanghap ang tamis ng kanyang kalayaan at ang bango ng isang bagong simula na matagal niyang ipinaglaban. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsama sa akin sa mahabang landas na tinahak ni Felisa.
mula sa dilim ng bodega hanggang sa liwanag ng sarili niyang panaderya. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, aaminin ko sa inyo, may mga sandaling kinailangan kong tumigil dahil sa tindi ng emosyon. Tunay na nadurog ang aking puso sa tagpong tinapakan ni Sekar ang kamay ni Feliza sa ilalim ng lamesa habang ang ating bida ay pilit na ngumingiti para sa mga bisita. Ang bawat patak ng lason sa gatas ng mga bata ay tila naging lason din sa aking isipan habang pinag-iisipan kung paano magwawagi ang kabutihan. Ang kwentong ito ay hinango ko mula sa mga tunay na hibla ng buhay na nakikita natin sa ating paligid, mga kwento ng pagsasakripisyo at muling pagbangon na madalas ay hindi napapansin ng mundo. Ang buhay ay parang paggawa ng tinapay sa panaderya ni Feliza. Kailangan itong dumaan sa paulit-ulit na pagmasa ng mga pagsubok, kailangan itong masaktan at mabilog sa hirap, at kailangan itong isalang sa nakapapasong init ng hurno bago ito maging malambot, masarap, at tunay na makapagbibigay ng sustansya sa iba. Ang init na akala natin ay wawasak sa atin, iyon pala ang magpapaalsa sa ating pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Feliza na lisanin ang marangyang buhay sa mansyon ni RD upang piliin ang sarili niyang katahimikan? O dapat ba siyang nanatili para sa kapakanan ng mga bata? Habang ninanamnam ninyo ang wakas ng ating kwento, nais ko ring itanong, saan ninyo pinakikinggan ang ating audio ngayon? Marahil ay abala kayo sa paglilinis ng bahay, pagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling mga kwento ng tagumpay laban sa kawalan ng katarungan. Ang bawat like at share ninyo ay isang malaking tulong upang patuloy tayong makapaghatid ng inspirasyon sa mas marami pang pusong naghahanap ng pag-asa. Naway baunin ninyo ang katapangan ni Feliza sa inyong pagtulog at sa inyong paggising bukas. Tandaan, hindi man natin hawak ang nakaraan, tayo ang may hawak ng mitya para sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Turing ng kwento. Ang lihim sa balik ng maskara. Paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.